Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Lori May Lago na maghahatid ng isang talumpati patungkol sa paggalang ng karapatan ng mga taong membro ng LGBTQIA+. Ngunit bago simulan, nais ko munang tanungin kayo kung open-minded ba o bukas ba inyong isipan patungkol sa isyong pangkasarian. Ang henerasyon ngayon ang pinakamulat sa salitang LGBTQ dahil laman ito sa usap-usapan at kontrobersiya. Madalas din itong pinag-uusapan sa social media, sa radyo, balita at maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang LGBTQ ay inisyal ng lesbian, bakla, bisexual, transgender, at sa mga taong hindi pa nila alam ang kanilang kasarian na pagkakakinlanlan. Noon pa man, ang mga taong parte ng komunidad ng LGBTQ ay ginagawang katatawanan lamang. Kung ikaw ay bakla at lesbian, wala kang ibang matatanggap kundi diskriminasyon at pang-aapi sa lipunan. Ang mas nakakasakit lang ay naranasan nila ito sa sariling pamilya at kaibigan. Ang pisikal na sugat ay nagiiwan ng marka, ngunit ang salita ay umuukit sa kanilang mga puso at isip nila. Hindi rin may tatanggi na ang iniisip ng ibang tao na kapag ikaw ay membro ng komunidad ng LGBTQ ay wala kang mararating sa buhay. Kaya naman, ang mga taong parte ng komunidad na ito ay pinagbubutihan nila ang kanilang ginagawa upang may papatunayan sa iba. Ang mga taong membro ng LGBTQ ay hindi na naghahangad ng validasyon. Ginagawa nila ang isang bagay para may pakita sa mga taong sirado pang utak na kaya nila at may mararating sila sa buhay. Kaya isa sa itinuturing na most gay-friendly nation in the world ang Pilipinas. Hindi na ito katakataka dahil ang mga bakla ay masarap kasama. Kaliwat kanan na rin ang kanilang pagwawagayway ng bandera at ipinagmamalaki ang kanilang sarili sa iba't ibang patimpala. Subalit, hindi pa rin lubusang nawawala ang mga panglalait at pangungutya ng mga tao. Bagamat may ordinansa laban sa diskriminasyon para sa kanila, ngunit madalas pa rin silang nakakatanggap ng hindi pantay na pagtrato at pagkuha ng trabaho, pati na rin sa karapatang pagpapakasal. Kaya naman isinusulong nila ang LGBT rights na kung saan nakapaloob dito ang pantay na pagtrato at proteksyon laban sa diskriminasyon. Isa rin na isinusulong nila ay ang karapatang pagpapakasal dahil sinasabi nila na ang magpapakompleto sa kanilang pagkatao ay ang pagpapakasal. Hindi lingid sa kalaman ng karamihan na ang pagpapakasal ay para sa taong handa na sa responsibilidad at sila ay nagmamahalan. Ito ang mga isinusulong ng mga LGBTQ members. Ngunit marami pa rin ang humahadlang sa kagustuhan nila. Sino ba tayo para pigilan ang kagustuhang maikasal sila? Sino ba tayo para husgahan kung sino at ano sila? Sino ba tayo para pigilan ang ikakasaya nila? Isa lamang ang problema. Hindi ang problema ang mga taong membro ng LGBTQ, kundi yung mga taong nasa lipunan. Mga taong nasa lipunan na humuhusga kung sino sila. Kailangan natin mas tingnan ang aspeto na kung saan sila ay tao lamang. Bagamat kailangan nating buksan ang ating mga mata, puso at isipan at unawain ng isa't isa. Ang LGBTQ ay hindi isang sakit na kailangan natin hanapin ng lunas. Kailangan natin silang tanggapin, respetuhin at unawain sapagkat sila ay isang tao lamang na ipinapakita kung sino sila. Kaya tayo bilang isang tao, dapat natin silang tanggapin, unawain at mahalin. At yun lamang po at maraming salamat.